guys. At kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Hello, what's up yung mga katubo? Sa araw na ito, mayroon lang po ako ipapakita sa inyo ng mga sukat kung paano po talaga mag-install ng mga toilet bowl, lavatory bowl, at saka sukat ng mga shower head, shower valve, at saka sa ating shower faucet. Okay, tara. Una mga katubo, yan po yung ating lavatory bowl. Mula dito sa top ng ating lavatory bowl ay 85 or ginagawa kasi ng iba is 90. So, yung receiver pipe sa ibaba, yan. Maraming nagtatanong sa akin yan kung ilan po ba talaga ang sukat mula dito sa flooring. So, susukatin natin para makita nyo po mga katubo ang tamang preparasyon. Kailangan nasa 50 cm po yan mula dyan sa finish flooring hanggang dito sa may sentro ng ating PVC T or PVC elbow. Yan ang tamang preparation sa ating lavatory bowl, drainage pipe. So dito naman po tayo sa ating toilet bowl. Kapag ganyan po ang inyong toilet bowl, mula dito sa finish wall tiles, dito sa may sentro ay kailangan nasa 30 cm po kayo or 12 inches. Yan po yung sentro ng ating outlet dito sa ating toilet bowl. So kailangan nakashoot talaga ang kanyang abang dito sa ating toilet bowl na PVC. Okay? So andito naman tayo sa ating supply ng tubig or ating paglagyan ng mga handle valve ay kailangan nasa 15 po yan. Mula dyan sa ating finish flooring hanggang dito sa may sentro ng ating preparation na supply. Dito na naman tayo sa ating gripo or sa shower faucet natin. Mula doon sa finish flooring ay kailangan nasa 50 cm ito. Ang ginagawa ng iba is ginawang 60, pero sa akin ginawa kong 55. At dito naman sa kanyang shower valve, kailangan nasa 1 meter po ito mula dyan sa finish flooring hanggang dito sa may sentro ng ating shower valve. From shower valve to shower head ay 1 meter. So all in all is 2 meters mula sa finish flooring papunta po dyan sa may ating abang ng shower head. Okay? At ito pa yung tandaan nyo mga katubo, kung maglagay po kayo ng mga floor drain ay kailangan nasa gilid po yan. Yun, sa may finish walling, kailangan may allowance po yan ng 5 cm para pag mag-easier po kayo ng para sa inyong floor drain ay hindi po tatabas itong nasa walling natin na tiles. Okay? Same lang din dito sa ating shower drain. Ganyan din ang sukat niyan. Kailangan nasa gilid po talaga yan para hindi po mahirapan yung mga magkabit ng tiles na magdeklibe dyan. At i-slope na lang nila ang kanilang tiles para pupunta po dyan lahat ang tubig. Hindi po mag-i-stack sa kung saan na sulok dito sa loob ng ating CR. Okay? Andito naman tayo para sa ating supply ng tubig. Dito sa ating lavatory ay kailangan mula dito sa center ng ating drainage pipe ay mag-allowance po tayo dito ng 15 cm para kung kakabitan natin ito ng angle valve, hindi po tayo mahirapang mag-ikot habang may nakapix na dito na itong P-trap na ito. Kapag ipipix po natin yan, hindi na po tayo mahirapang mag-ikot ng angle valve. Okay? Siyempre, mayroon din po tayong inaabang na secondary gate valve dito sa loob ng ating CR. Dito lang natin ipipwisto sa ibaba ng ating lavatory bowl para hindi po masagwa na yan So, napaka-bilis lang mag-troubleshoot pag mayroon po tayong gate valve dito sa loob ng ating CR, mga katubo.